Ayan, uy! Akala niyo nakalimutan ko kayo. Practice-practice pa kasi tayo 'no. Kikita niyo naman ako ng maayos, mic test lang tayo. Okey naman yung ating, mic at, dinig niyo naman po ako. Wala kasi akong masyadong, nakikita ngayon. Sino ba yung nandito na? Puwedeng ano, if, naririnig niyo ako ng maayos pa-ano na lang po, pabigyan niyo ako ng isang thumbs up diyan 'no. We're waiting for, a special guest today 'no. Salamat sa pagpapaunlak niya at, thank you very much din 'no sa mga nag-watch sa ating, first, face reveal. Pinalitada look 'no, for today. So, we have a few viewers right now pero okay yan po, dadami naman tayo later on a little bit. Meron akong ano, problema yata sa YouTube ko, hindi lumalabas sa YouTube ko yung, ating, stream but, we'll fix that later. Dito muna tayo. Thank you, Prince. Okay naman yung audio natin, Prince Joey Belen, ang prinsipe, okay naman? Okay, salamat. So, today ano, marami akong gusto sanang pag-usapan natin 'no, kaya lang we'll take it from, again yung tita's perspective medyo, tignan lang natin sa mga, yung hindi ba ano ba yun, bugto ng hininga. Yung mga nangyayari just for today 'no, ang dami na namang ganap 'no, yung, ano ba yon yung, let's have, a quick recap ng nangyari ngayon. Meron daw sabina na lumabas, sa ating, Vice President 'no, coming from the NBI. And then meron pang, ano ba yon yung isa na nangyari naman is, call for disbarment. Okay, marami po tayong pag-uusapan pero dahil po ako po ay nagagalak lang na nakuha ko for the first time ang elusive, ang thought-provoking at palaban na bagong Gabriela Silang ng ating henerasyon ngayon 'no. Ito po ay naimbitahan ko, ang mahirap hagilapin na si Dare to Ask 'no. So nandito na po siya sa backstage natin ngayon at in fact po, first time ko ring magka-guest. Maraming-marami po tayong matututunan sa kanya. Ako personally po 'no, wala akong masyadong naiintindihan at hindi ako naging interesado noon kung paano ang pagnanakaw na ginagawa sa kaban ng bayan. Kasi akala ko po 'pag siguro pare-parehas tayo, akala ko po ba 'pag nanakaw na ganyan is simple, hindi siya madaling hanapin. Yun po pala, talaga napakadali lang niyang hanapin kung talagang pagtutuusan niyo ng pansin at kung talagang tayo ay papayagan, mabigyan ng tamang information. At, papag-uusapan po natin ito with Miss Dare to Us na talaga naman pong gipit na gipit tayo sa panahon. Kaya ia-add ko na po siya 'no at, ipagpapatuloy po natin ang pag-uusap natin at kung ano yung maibabahagi niya, what she can share, what we should be looking out for when these Congress people, are all presenting us with numbers we don't understand. Alright, eto na po siya. Ayan, Miss Dare. Ay, naku, alam mo ba, Hello. nininerbyos Yes. ako at nai-excite at kinikilig sa mga oras na 'to, kapatid. My goodness. 'Di ba? Oh, there nakita mo Ah. na yung aking face, pero pinalatada lang 'yan 'no, tsaka niretoke ng konti. Well, at least ikaw, nakikita natin kahit Oo, papaano. okey Ako, lang I one cannot. side. Hindi, naiintindihan natin at sa mga panahong 'to lalo na Dare tatapatin kita sa mga nilalabas mong mga information, malamang isa ka Mm. sa mga pinaghahanap ngayon 'no. So, talaga Oh my namang goodness, nakakatakot. have you encountered any, scary or at least, na-feel mo na, medyo they're closing in on you or something like that? Well, Narar mhm.
Naramdaman mo na ba yun? Wala, there were just some messages that I received, saying na, "Hey, stop what you're doing," something like that. Oo. Kasi Bayaran ka ni Duterte, something like sus that. Mariosep, Yes. sinabi mo sana wala tayong perang nakukuha dito kahit isang isang Exactly. kusin. Anyway, si Der po Naka-live ka ba sa ano? Naka-live ka sa FB lang or sa may YouTube din? alam mo dapat nasa YouTube din ako, parang lumilitaw lang ako sa FB. Okay. Mukhang may problema ako sa YouTube. Ayaw niya talaga ako, sa YouTube. Anyway, marami-rami na rin tayo 'no. Konti lang talaga yung viewers ko pero mamaya may mga team replay naman nakikita ko. Anyway, Yes. there, And it's tinanong okay Go ahead, go yes. ahead. I said, and Sige. it's okay kasi yung tayo naman yung kuwentuhan natin is, as I have said before, kahit we will not mind kung yung viewers and all, magkukuwentuhan lang tayo, parang gano'n. And if they will watch later, then good. Oo nga, oo. Kasi ganito po, kaming, ni Der po ay nasa ibang time zone kaya ganito yung oras namin at pinag-usapan namin na siguro dahil yung mga major vloggers po, kailangan ding magpahinga 'no, sometime, sa madaling araw. So yun na lang po yung kinukuha namin pagkakataon para makapag-usap. Now Der, which you were very concerned na naipasa na po sa Senado 'no, ang, Yes. panukalang batas ng 2025 budget. Let us not be tied with the technical terms. Ako man po ay medyo nangangapa 'no, sa mga salitang ginagamit 'no. Pero ito po ay kumbaga ito'y medyo nasa kalagitnaan, lampas na ng konti sa kalagitnaan ng proseso ng pagpapasa ng budget. And, ang pinaka-concern nating lahat nun is ang nangyayari sa BICAM 'no, at Yes. saka yung mga sinasabi nga ni Der na yung mga iniipit, sinisingit, mga singit na madidikit, tapos dun nagnanakaw 'no. So, ang nakita ko po sa huling balita is that, sa Senate po hinold naman po for the meantime yung mga kinatatakutan natin yung mga budget sa AIC, so mga ganun ba? Ikaw siguro makakapag-explain sa atin a little bit more that, but you sent me 4 important links na gusto mong makita ng mga tao at maipaliwanag ng bonggang-bongga 'no. Alin ba dito yung feeling mo ang gusto mong talagang maintindihan? Actually, talagang kinulang lang ako ng time 'no, pero I wanted to post kasi sana yung series ng unappropriated, appropriations. Oo. I'm sorry, unprogrammed appropriations. And, Mm. um, ang ang nangyari, kinulang lang talaga ako sa oras kaya hindi ko siya na-post Ano po ba ang and ibig sabihin ng unappropriated appropriations? Ayan. yes, Sa okay. simpleng pananalita, ano ba ibig sabihin nun, dear? Yes, ang unappropriated appropriations kasi, ito yung parang how do you call this? Kung sa ang definition ng DBM dito, ito yung mga wala pa siya, hindi siya priority actually. Kasi waiting pa siya for halimbawa kung may excess revenue ba ang gobyerno, pwedeng mapunduhan siya. Kung halimbawa yung project ay ni-loan mo siya sa mga overseas, yung sa foreign assisted, kung na-release na yung pondo or yung loan proceeds, then pwede siya mapunduhan yung project. Third is yun nga pumapasok na dito yung yung pang-apat na siningit lang nila sa BICAM, yung sa excess fund. So, kung may excess There nawalan ka ng audio. O ako bang nawalan ng ayan. Na-mute ka yata. Oo, Ralph, dare to ask is a girl. Tapos may nagtatanong sa akin, caller me Mary Ann. AI see it. Actually hindi, tunay na tao po ako. Ay, pinalitadahan lang ng konti yung mukha. There, naka-mute ka. Anyway,
meron po siyang 4 na slides na pinadala sa atin, no? But she's really going to be, ito po mahirap, very elusive po siya. At there's only a little bit of information can really be given sa background niya. And for me as well, no? Kapag siguro naiintindihan nyo na rin po yung kung gaano kadelikado din yung ginagawa ni Dare, no? Ang ginagawa po niya is binubusiksik po niya lahat ng pwedeng maintindihan natin sa Hello? paggamit ng budget. Yes, nawala ka lang, Dear. Tuloy mo lang. Okay. Yes. So, nasaan na ba ako? Dun sa Number 4, singit. Sa sinisingit, Yeah, walang sa number budget. 4, Yes. Oo. yun yung fund balance. So, number 1, kung may excess revenue collection. So, yung mga projects na pwedeng mapunduhan doon, kung may revenue collection, halimbawa may bagong tax na ginawa ang ginawa yung Kongreso. So, pwedeng kung anong revenue na makuha doon, pwedeng ipondo sa projects na nasa program appropriations. Then, kung ma-approve yung loan ng foreign assisted projects tulad ng JICA, ng ADB, yung mga ni-loan doon. For example, tulad ng sa subway, yung loan ay galing sa JICA. So, pag na-release yung Japanese loan, Japan cooperative yan, no? Yes, Yung yes. JICA. And then number 4, yun yung for the very first time nilagay ng Congress yung fund balance ng mga GOCCs. At kung Yun. saan yung isa sa mga GOCCs yung PhilHealth. So it's for the very first time na nilagay ng Congress ang special provision na ito. Kasi 3 lang talaga yung special provisions ng unprogrammed appropriations na pwedeng mag-trigger para mapunduhan yung mga projects doon. Pero yung number 4, yung letter D na yon, yung 4th mechanism na yon, nilagay yun ng Congress noong 2024. Siningit yun sa BICAM. So that's why ang unprogrammed appropriations, isa to sa inaabangan ko kung ano ang mangyayari nito pagdating ngayong 2025 BICAM at even sa GAA. Kasi ang nangyayari dito, halimbawa yung for 2000, yung sayang talaga hindi ko na-post, pero anyway. It's okay. Oo, nahanap ko lang sa mga pinadala mo sa akin, baka meron ito sa mga wala pala, hindi mo Okay. naipadala. Okay. Oo. So basically, because you asked me about the unprogrammed appropriations, no? Yes. For 2024, wait ha. Pwede mo i-send sa akin, tapos Okay, sige. singit natin kung alam kong gawin yon. Wala mo na po magbabash ha, second time ko palang mag-live. Yes, of course. Kumbaga, nakiusap lang ako, wag na muna ako i-bash. Siguro after 5, sige, bash na kayo. tayo lang naman dalawa nag-uusap, di ba? Wala namang nakikinig Oo, sa wala atin. nanonood. Wala sila Ralph, wala sila Bella, sila Jenna, Carmela, Salma. So, tayo lang naman yung nanonood. So, no problem, di ba? Sige. Okay. Kung mapapadala mo sa akin, and then we can show it. But as you were saying, ito yung inaabangan mo ngayon. So, yes. Go ahead. Tuloy mo lang, okay. ha? Okay, sige. Kasi yung unprogrammed appropriations, halimbawa nung 2024, ang pondo na nandito, I'm looking for my how do you call this? Gusto ko kasi idigbigay yung exact amount pero nasa 200 billion plus ang pondo nito. Okay. Unprogrammed yan, ha? Yes, 2024. Ang gobyerno, ang executive, sa pamamagitan ng DBM or the National Expenditure Program or the so-called the National Expenditure Program or yung sinasabing NEP or tinatawag mo rin yung President's Budget. President's Budget, oo. Yan, nawawala si Dare.
Ayan, pinag-uusapan po natin yung budget. Medyo may technical difficulties lang tayo. Yeah. Sige, go ahead, Sorry about Edgar. that. So the NEP o yung sinasabing president's budget o yung proposed budget kasi galing yun sa executive, ang nilagay lang nilang pondo for the unprogrammed appropriations is nasa 200 billion plus. Okay? 200 Nasa billion. 200 billion. Unfortunately, hindi ko talaga makita yung yung file ko. But anyway. Ngayon, ang 200 billion plus na yun, because I want to be exact with my figures, but It's okay. You know, we yeah, it's can. okay. Yes. Okay. Kasi Okay, yung here we go. tanong ko din naman pero yun kasi yun din ang pupuntahan mo ngayon. Actually, for 2025, yun yung, I think that was the heart of your Okay. discussion. So, Sige, go ahead. for 2024, ang net, ang proposed budget ay 281 billion. Okay? 281 billion. So, ito yung mga proyekto na masasabi mong hindi priority kasi nga wala pa siyang Ang pondo. laki, Hinihintay pa lang yung pondo na darating. Okay? Ngayon, nung lumabas yung GAA, yung approved budget, naging 731 billion. Wow. Okay? So 500 billion. Yes, ang increase na sa 449. Oo. 449 billion. Ang tanong, ano yung mga 449 billion na yun? Okay? Bakit siya tumaas? Kasi dito pumapasok yung manipulation ng Congress. I can really say with certainty, with, confidently I can say that it is because of the mismanagement ng pondo. I don't know if I'm being polite of mismanagement pero this is really a fiscal mismanagement. Tagalogin yan. Mismanagement is pambabalahura. Okay. Yes. So, this is the kasi yung 449 billion na to, in my other posts, lagi kong sinasabi, ang foreign assisted projects ng DPWH, ng DOTR, ay ginawang zero ng Congress. Meaning, may pondo sila sa proposed budget, makikita sa NEP, sa National Expenditure Program. May pondo, may proposed budget. Ang ginawa ng Kongreso, tinanggal nila sa NEP. Tinanggalan nila ng budget. Ginawan lang zero. Okay? At yung project na yun, nilagay nila sa unprogrammed appropriations. Kaya lumobo yung unprogrammed appropriations. Okay? So, priority siya kasi may budget. Yes, pero nagkapera tinanggalan nila. bigla. Oo, Yes, oo. tinanggal nila. Ginawan lang zero. So, for example, actually may sinend ako sa'yo yung sa Meron, alin DPWH. dito na? Madami kasi, wait lang ha. Alin yan? Yung, hindi naman Na yung, first, yung first link. yung Department of Transportation, Yeah. or BICAM, because of BICAM, o yung flagship, wait. Kasi hindi pa ka. Ay, sige, we can go with the OTR first pala. Sige, DOTR ha. Kasi ganun ang pagkakasunod ko. Hold on po. Bigyan niyo ako ng 2 seconds. Sabi ko sa inyo no? Okay, ayan. Kunwari, marunong na ako. Ayan, nakikita nyo? Ay, ang liit there. Oh. Anong gagawin natin dito? Masyadong maliit. Well, hindi pwede lakihan Yan na siya Ayan na. Sige, basahin na lang natin. At saka siguro pwede i-ano natin sa link, no? Mamaya para makita din. Maliit masyado. Department of Transportation budget in 2024 reduced by 140.43 billion because of BICAM. Ayan, yan yung BICAM. Yung sinasabi ni Dare na kasunod na step, no? Kasi tapos na nga ang Senate hearing. So, at pinasa na nila maliban sa ilang mga
mga ilang items, no? Pero itong DOTR budget ng 2024 was reduced by 140.40. Hanapin niyo po na ilipat yan. Yun yung sinasabi niya sa atin, no? Parang meron kayong magkakapatid na budget. Binigyan kayo ng allowance ng nanay niyo. Yung ate niyo magaling umano ng pera, magtago ng pera, magaling siya. Yung kuya niyo may pagkadupang, nakita niya may pera yon, di naman ginagamit masyado ng ate niyo, kinuha niya. Ganun po ang nangyari, kupitan. Is there a way for, we cannot make it any bigger, ano? Nawala si Dare. So, na-log out si Dare, mga kaibigan. But anyway, this is what she showed us, no? Ito yung mga post po ni Dare, and this has to do with how nasa-shift yung mga budget na nakasiksik sa mga hindi natin madaling tignan, kumbaga, no? Or intindihin bilang mga layman na mga ordinaryong tao. Ako nga po may training na tayo ng konti sa legal, pero pagdating dito, syempre makikita ito ng mga accountants, na mga auditors, na sila yung mga nakakakita ng mga yan, no? So, ito po ay isa sa kanyang mga pinadalang slides. But I will not, ayan na siya uli. Ayan, nawala siya eh. Ayan, nandiyan na siya uli. I'm so sorry. Technical difficulties. Okay lang. Parehas lang tayo. Yes. Yes. Okay. So, ituloy mo. Nakikita mo naman, no? So there, no? May mga nakikinig ba sa atin? Pasensya na kayo, Oo, hindi. Meron naman. Meron tayo mga audience ngayon. No? At may support tayo, kang mag-alala. So, sinusuportahan nila tayo sa mga pagkakamali natin. Or tuloy mo lang. So we were talking about this DOTR budget. Yan. Yes, okay. So, for example, sa DOTR, yung Department of Transportation, meron silang you cannot is it possible for you to show kaya yung Alin? yung file, yung attachment? Sige, i-send mo sa private chat natin. Wala ba doon? Wala ba doon sa Wait wala ba doon sa yung sa link na sinend ko may mismo sa Facebook. Actually, yes. Ginawa mo siya ayan. Wait lang, nakikita niyo ba to? Ang ginagawa ko. O ako lang nakakakita. Pero ang galing mo ha. Parang ang galing ng presentation mo. I mean, ay ganon. Teacher kasi ako, pero hindi ganito. Hindi mo kami gumagamit ng ganitong Ayan. Yeah, ayan. Yes. Okay ka na dyan? O hindi pa din? Yes. Can you go can you go to the other page, other attachments? Other page. Ayan. O sige, wait lang ha. O, wala pong kontra. Wala. Wait lang. Wait. No problem. Ayan. Hanapin ko uli. I'm sure you're still better than me. So, iba na. You're still... Oo. Hindi, mahirap eh. Mahirap siya kasi, teka lang, kukunin ko siya uli dun sa link natin. Meron ka second link. Ito. Ito yata to. Ayan. Mahirap din to. Dapat alam mo kasi Congress reduce. Pwede na ba yun? Yun ba yun? Share. Ay, right of way. Ito, budgeting din to. Can you go down, please? Yung attachment. Ayan. Yeah, that's one. Pero maganda sana yung first link, no? Kasi makikita natin dun yung... Sige. It's okay. Just take your time. Just take your time. Oo. Kasi pagkakasunod yan, no? Oo. Yeah. Dapat yung first link. Dinownload ko yung mismong link. Oo, next time. Ayan. Tingin niyo yung mga kapalpakan namin, mga kaibigan. Okay. Pasensya na po. But I'm sure you're still better than me when it comes to this because I'm so amazed with what you're doing. Ako, hindi kasi ako techie.
O, 'di ba? Ang bait ng mga kasama ko. Kami-kami. Matututo din kami, sandali lang, ha. I promise you, kailangan 'to para sa bayan, 'no, gano'n. I think nahanap ko na siya. Share this tab, voila! Oh, 'di ba? Pero Wala, hindi ko siya ma-download. it's Yun okay. lang If ang you ano, oo, eto can you lang click talaga the siya. other? Hmm, Hindi mo ma-click yung ibang ano, yung ibang kasi 4 yung attachments niyan eh. hindi. Hindi ba siya pwedeng Oo, ma-click? sa baba niya, oh. Eto, teka, hindi siya kasi give me Yeah. 1 second again, kung gusto mo on your end, you can do it and then you can send me that particular, ano din, Okay. slide yourself. But I'm doing it right now para lang maano natin, Mm. sabi siguro ng mga 'to, itong mga 'to, ang tatanda na kasi. Masyonda na kami, 'no? Ayun. Anong page ang gusto mo i-download ko? Yung Image pala siya sis, 'no? Image siya. yes, pero mhm. Oh, alin Um, diyan? Teka, 2 'to, yung 4 ano, 'to. yung makikita yung DOTR, GAA. GAA 2024? Yes, versus Yun yan, NEP. okey, wait lang. Yung may Hold on, increased by, yung may sige. increased by. Ay decreased pala, O decreased sige. by. Sige, 'yan. Malapit na nila tayong ano, sapakin. Wait lang. Hindi, ganito na lang din. Next Ah, time, I will just also mm. send you yung ano, hindi na lang Oo, siguro. oo, oo. Hindi Well, nabuksan ko na siya, medyo may pawis-pawis lang na, nangyayari siyempre baka ano, ayoko din maano yung time natin, pero hindi siya na-download. Wait, hold on. pero it's okay. Ganito na lang, Oh, ganito sige, lang. sige, It's okay. sige. Even Oo, even even if wala tayong mapapakita. mm. Isasabihin ko na lang kasi lahat naman yun nasa page eh. At saka Oo lahat nga, naman ng punta sasabihin, kayo sa gano'n na lang. page niya habang nag-uusap tayo, Yes, 'yan. oo. Mabuti pa Gano'n na 'yan. lang. Sige. Tapos next time 'pag marunong na tayo, Hindi, i-download na lang we oo, yes, ida-download ko na. oo. Mahirap yung pinapagawa mo kasi na download while, may time Pasensya lapse masyado. hindi ka puwedeng Okay, game. hindi ka puwedeng pumunta sa page ko 'no, but anyway, um, yes. Hindi So puwede naman ako pumunta sa page mo, kaya lang hindi ko siya ma-download, gano'n yes, siya. okay. Oo, Okay. So, okay. Anyway, let's discuss na lang the numbers, yung sasabihin ko, tapos lahat naman mm, yun may backup naman yun ng mga documents which they can mm. find in my page and Ganito later lang on I siya, will ah, yeah, it's okay. No, it's okay. okey, No sige, problem. sige. We, I Sige, will just discuss na lang. Okay. example. Okay. So therefore, um, as we were discussing about the unprogrammed appropriations, Mm, sinabi ko kanina yung increase na tumaas in 2004 ito ha, mm. tumaas ang budget ng unprogrammed appropriations from 281 billion na nasa proposed, pagdating sa approved naging 731. Tumaas siya ng 449 billion Saang part 'to pesos. nangyayari? Anong part ng proseso? Yun yung mga Okay, tinatanong namin, eh. okay. Kasi ganito yon. Um, Siguro we can start with the budget 'no. Mm, Yung mm. okay, sa the executive, actually very detailed pero ano lang natin Oo, yung ano medyo lang, ano yung na lang, mga main ano lang ang yeah, ating may na lang. kukunin, So oo. yung executive, gumagawa siya ng budget taon-taon at ang main department na responsible for that is yung DBM through the DBCC or Development Budget Coordinating Committee. Sila yung Mm, gumagawa ng budget. So lahat ng mm. departamento may budget. Yun yung sinasabi na NEP or yung National Expenditure Program. Okay? Oo, So pinipirmahan ng presidente yon at sinasubmit sa Congress within 30 days after yung SONA niya
isasubmit yun sa Congress. Galing yan sa kanya-kanyang mga ahensya. Tama ba? Yes, galing sa Okay. kanya-kanyang ahensya, binuo ng DBCC o yung Development Budget Coordinating Committee. Ang head ng committee na yun ay ang DBM, Department of Budget and Management. Okay? Tapos pipirmahan ng Pangulo yun. Pagkatapos ng SONA niya, within 30 days, isasubmit sa House of Representatives at saka magsasubmit din sila sa Senado. Okay. Ngayon, pag natanggap na ng House of Representatives yun, nagkakaroon sila ng mga budget briefing o yung at ang nangunguna na committee na nagpapasimuno nun ay yung House Committee on Appropriations sa House of Representatives na kung saan sa ngayon ang chairperson nun si Elizalde Co. Okay? Yun. Si Zaldico. Okay? Siya yung chairperson noon. At ang mga vice chairpersons niya marami like si Stella Kimbo, yung mga nandyan sa good governance, nandyan, marami dyan. Okay? Oo, medyo sikat sila ngayon, no? At nakikilala natin yes. sila po din. Yes. Okay. So, sila yung mga vice chairperson. So, yung committee na yan, sila yung responsable para sa budget briefing ng bawat ahensya ng gobyerno. Ito yung pagkakataon din, ito yung sinasabing sa committee level. So lahat ng ahensya ng gobyerno pupunta sa House of Representatives, magpapresent sila ng kanilang budget. They present their budget, they explain nila kung ano yung proposed nila, tapos ito yung pagkakataon din na pag-uusapan ano yung mga programa nila. Basically, they have to defend before the committee yung budget nila. And on the other hand, yung member naman ng committee, sila naman yung mga different congressmen, sila naman yung magtatanong isa-isa sa kanila, bakit ganito, yung pondo. And usually, during this time, yung mga COA audit issues na pag-uusapan talaga kasi on the part of the member of the Congress or the House, that's their job to scrutinize. Okay? I-scrutinize na yung budget. That's their job. Okay? So ngayon, so the agency or government agency presents the budget and the members ask questions and scrutinize. That's committee level. And on the part nga noon sa ang parte noon ng OVP, kung matatanda natin, yun yung pumunta si Inday Sara nga, di ba? Tapos kay Kimbo, siya yung nag-chair noon. So yun yung committee level. That's the committee level. Okay? And once pumasa sa committee level na ganun, sila na yung nagre-represent moving forward. Kasi parang dahil dinipensahan sa kanila, tinanggap nila, sila na ngayon ang mag-move upward. No? Correct, kaya yung mga sinasabi nilang paano namin i-defend yung budget mo kung hindi mo masagot yung mga tanong namin. So kasi when they have to defend the budget themselves, they have to understand how the budget was used. So ganun yung kanilang rason. Exactly. Okay. So moving forward. Yes, so talagang naman, it's the job of the Congress Trabaho nila to scrutinize. Talaga. Yes. And ngayon, pag pumasa na yun sa committee level, like for example, on the part of the OVP budget, dinifer nila yung budget kasi nga politika, di ba? Tapos after ng committee level, naglabas si Kimbo ng statement na babawasan namin yung budget ng OVP, we will slash this and that. Kaya out of the 200.03 billion, 733 billion na lang yung ibibigay namin. That's the committee level. Now, after the committee level, magkakaroon na yun ng plenary. Okay? Plenary deliberation. Ito na yung i-defend ang budget ng budget sponsor before the House of Representatives, before all the members. Parang doon na sa floor na ang deliberation. Sa panahon ito, sa stage na to, ang magpapresent naman doon, kumbaga ang magpapaliwanag, ang magde-defend na, yung sinasabing budget sponsor. Hindi na yung government agency mismo, kundi yung budget sponsor na isa sa mga members ng Committee on Appropriations. Normally yung mga vice chairperson. So in the case of OVP, ang nag-defend nun si Adyong. Correct. So yun, ipapresent niya na sa committee, sa plenary, tapos tatanungin na naman siya doon. Ang magtatanong sa kanya doon, pwedeng from minority,
Yes, in the case of the House, mga minority talaga yung nagtatanong diyan. Pero sa OVP kasi napaka-unique, kasi nga 'di ba pinopolitika nila. So, lahat na nagsisilundagan na kung sabi pa ni Marcoleta, lahat Oo. nagsisilundagan na kung sa gusto magtanong, 'di ba? Kasama Kasi lahat ng pati yung mga hindi involved talaga, nakisawsaw na, yes. 'no? Oo, oo. Okay, go ahead, please. And then after the plenary, pero sinabi na nga nila na sa plenary na yun, they have really resolved that i-slash talaga nila yung budget ng OVP. So from 2.03 billion, ginawa nilang 733 million. Okay? Which is So, where it stands until now, right? So yes, yun correct, yun correct. ang na-approve sa Senate. Okay. Yes. So ngayon, ang 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 NEP, ang National Expenditure Program na galing sa executive, ginagawang bill yun ng House of Representatives. Yun yung sinasabing General Appropriations Bill. Okay? Yes. Mm. So nagiging bill na siya. At committee level, plenary, tapos tuloy-tuloy na yun, second reading, third reading, and then pag na-approve na ng buong House, yun na yung ma-reflex. Meron pang, after ng plenary, merong tinatawag na small committee. Small committee. Yan yung mga special people na pinangunahan ni Zaldico, ni Kimbo, ni Dalipi yata. Yeah, the majority leader. At saka yung minority leader. Libanan. I think Libanan yata. Yeah. Libayan. I think, yeah. But anyway, they're just small committee composed of few people para i-finalize yung General Appropriations Bill. Okay, may question ako. Diyan sa part na Yes. yan, meron bang pwedeng pagbabago na Oh, hindi yes. dumaan? So yan yung first na pwede nang isingit, ang pwedeng isingit nang hindi masyado Yes. napapansin. Itong Yes. maliit na grupo na to. Yes. Okay, alright, Yes. okay. Correct. So, for example, ang ginawa nila, nagsingit sila ng AKAP. Okay? Yung 39.8 billion, siningit na dito sa stage na to, yung AKAP na yan. Nagsingit din sila sa AIX ng 39.8 billion. So, I have a post on that kung ano yung mga siningit na, mga nag-realign sila ng mga 292 billion na total na realignments. Dinagdagan na yung ayuda, mas dinagdagan pala yung ayuda sa may 591.8 billion na if I'm not mistaken with my number, basta 590 plus billion yung proposed na ayuda. Ang ginawa ng House, dinagdagan pa nila. Okay? So, ngayon, It is at this stage there that they did that, right? Okay. Yes. Because all the other the first deliberation was kita yan ng public. So, Yes. kung ano change dyan, kung dapat nakikita talaga natin. Pagdating lang dito Yes. sa kanilang small group of close friends, dyan na bago. Okay. Okay, Yeah. okay. Got it. And kasi pag sa committee, sasabihin lang naman ng ibang miyembro na, I move to approve the budget of like that. Or minsan sasabihin nila na, I would like to express a manifestation to restore the budget or to ibalik yung budget. Mga ganun. Got it. Dagdagan Wala yung budget. masyadong movements, no? Yes. Wala So, masyadong after the operation. small committee, so ang nangyayari nito, ang yung General Appropriations Bill, ang GAB, House GAB, or House version ng GAB, pinapadala nila ito sa Senado. Okay? So, sa Senate naman, meron din ganon. Meron din siyang committee level, which is yung Senate Committee on Finance, okay, which is headed by Senator Grace Poe. And marami din yung mga vice chairpersons. Normally, ang mga vice chairpersons, yun yung mga head ng different committees din. So for example, si Bato, siya yung head ng sa National Defense. Siya yung vice chairperson siya ng Committee on Finance. Si Senator Amy, siya yung head ng sa DSWD committee. So nagiging vice chairperson siya pagdating Naku, sa patay Committee pala on dun. Finance. Siya pala yun, no? Okay. Yeah. Okay. So sa committee level naman, so again, yung House, yung mga government agencies, pupunta na naman sila sa Senado, meron naman silang ipapresent na naman nila. Magkakaroon naman ng sinasabing
budget deliberation, budget briefing, budget presentation. Okay? So, ipapresent na naman nila. That's why at that time, si Inday Sara pumunta na naman doon at yun yung panahon na nagkainitan sila ni Risa Ontiveros. Okay? So, sa committee level, nakikita na nila kung ano yung ginawa ng House, yung GAB. So therefore, Yes. in the case, sa case ng, pero tayo hindi natin alam yun. Wala tayong alam. Yun nga yung isang gusto kong suggest sana eh. If they really want transparency, dapat tayo, yung in the same way na yung NEP may nakapost sa DBM, dapat yung House of Representatives, nagpo-post din sila dapat yung version nila, yung GAB nila. Pero syempre, they don't like transparency, so we cannot expect. Hindi, kasi kapag ginawa nila yon, madali nating mako-compare. Yes, Kung ano, correct. doon pala, hindi pa nga umuusad ng masyado yung batas or hindi pa tayo nakakakalahati, huli na si Balbon. O Correct. syempre, ayaw nila yon, di ba? Yeah, Sige. that makes sense indeed. So ngayon, pagdating sa committee level, so sabihin nila, okay, like kay Grace po, sinabi niya, we asked, sinabi niya na nung panahon na pumunta si Inday, sabi niya, okay, tinanggap ng committee yung budget ng OVP and for the committee's consideration. Tapos sinabi ni Grace po later on na nanghingi sila ng additional documents sa OVP, pero hindi nag-submit daw yung OVP, kaya they adopted the GAB version, yung 733 million. Was there a particular reason you think that the OVP did not submit? Is it because they are undergoing audit? Alam mo, yan yung hinihintay ko kay VP. At I'm just disappointed because no media. Dapat yung media nagtanong eh. Hindi, walang nagtanong sa kanya na. Kasi si Inday naman, sumasagot talaga yan siya eh. Oo, sumasagot siya. Nagtaka talaga ako. Kasi sinabi naman ni Inday na full cooperation sila sa Senate. Tapos, nung nag-release ng statement ng ganun si Grace po, walang media nagtanong sa kanya, ma'am, bakit hindi daw kayo nag-submit ng documents? At wala rin namang statement ang OVP about that. So, actually, medyo hindi ko alam kung anong nangyayari siya. Ang tingin ko, which I posted something about it before, I don't know if Inday is just, it's because they're undergoing, baka nanghingi ang Senado ng documents na subject pa sa COA audit, which is, of course, Inday would say, or the OVP would say na, we are still under appeal, so we cannot submit. I cannot confirm on that. Ano ko lang yun, how do you call that? It's just yun lang aki sa Pantahan, no? Kasi yeah, sa he is Pantaha. normally very transparent and Yes. but for her to volunteer the information, maybe baka merong hindi tayo nalalaman, no? But the thing there is, yes, I think that has some sort of effect on Yeah, at saka walang media na nagtanong sa OVP na, ma'am, why, sabi ni Grace po, hindi kayo nag-submit ng documents. So sana tinanong yung ganung aspeto. But Naku, anyway, no? Wag kang yung IQ level lang ng media, hindi ko na maintindihan. Kulang sila ng vitamins. Talagang wala nang O sige, go ahead. And then after the committee level, yun na magpo-plenary na naman sila. Yan yung mga nakaraang a few weeks ago, yesterday and in the past few days, yun yung plenary deliberation, okay? So, ang nangyayari dito, so the budget is being presented sa buong Senado, kumbaga. Tapos magtatanong yung mga senators. And basically, the minority, ang role talaga ng minority, sila talaga yung parang kikilatis lalo sa budget. Sila yung magtatanong. Kaya you can see Coco Pimentel, he's really doing his job. Actually, I like Coco. He's doing his job. It's just that, tingin ko lang naman, he is a very mabait minority. Oh, okay. But he is asking the right questions. Gustong-gusto ko yung mga niya, interpellation niya. Maraming akong post pa sa kanyang darating pero I like his interpellation kasi, oh wow, doon ko nalalaman lahat ng mga katanungan ko rin. So he's asking the right questions, the good questions. Pero malambot yung ilong. Yun yung sinasabi mo. Yes. Okay. Mabait lang siya, kumbaga. And si Risa Ontiveros, siya, parang feeling ko, demure, pero walang pangil yung mga tanong niya. I think she is not playing
Sa OVP lang siya nagiging minority. Siya lang yung Oo, do'n lang scrutinization siya niya is, maano 'no, yung sa iba yes. hindi siya Sa oo. iba, tapang Mm. ano lang siya, parang deliver a speech, pero no, walang ano. Pang-decorate lang, oo. Yeah, so after Sige. this, after the Senate plenary, okay, so all the departments na budget, sinasubmit na siya for approval na ng Senate. So, like the other day, pag nasabi nga, kahapon ba yun, na-approve na ng Senado yung Approve budget. na, Okay? yes, oo. So, for example, ang I have read from JV Ejercito na yung AFP modernization, tinanggal kasi yung sa gabi from 50 billion naging 40 na lang. So, ang sabi ni JV Ejercito, nabalik daw nila yung 10 billion na AFP Okay. modernization for Okay. 2025. Okay? Okay. With JV Ejercito, kahit ganyan yan siya, hindi siya nagsasalita ngayon, pero I appreciate him kasi ang dami kong post about him and he was really Oo. engaging with me. He really engaged with me. As in, may palitan Mm. talaga kami ng ng comments. And I appreciate that from a senator na Well, I think a sumasagot. lot of politicians are already aware of your existence, especially sa I mean, Congress, no? uh, so with JV, because I like in the sense na ano kasi niya, advocacy niya kasi yung infrastructure at saka yung yung healthcare. Oo. So anyway, I really told him, I had an open letter to him. So very clear yun. But anyway, so after the approval ng Senate, ang Senate GAB, General Appropriations Bill. Pasensya ka na, minsan parang kinakain ko yung salita ko kaya nagkakadoble-doble. But anyway, Okay lang, sige. yung Senate GAB at saka yung House GAB, syempre may differing provisions lang sila. For example, Ah, si House GAB may akap, si Senate GAB walang akap. mm. So, ang next step is BICAM. Okay? Ang Ayan. BICAM, ang purpose ng BICAM is para plantsahin, Oo. ayusin Oo. ang differing provisions nila. Yung pagkakaiba ng mga Yan. provisions, doon nila Ayusin ang gusot. paplantsahin. Yan, Yun, plantsahin ayusin yung ang mga gusto. gusot Yes. at Yes. ano ba, kailangan na magkaroon ng maboboteng usapan. Correct. Correct. Diba? Mabuting So, usapan. sobrang Okay. sobrang napakabuti ng usapan na Oo. nakakasama na sa atin. Busog-lusog sila paglabas eh, no? Correct. Yes. Sige. So yung BICAM na yan, well, I had also posted about that from the interview mismo ni Ping Lacson, na it's a very secretive BICAM, okay? Puno ng kababalaghan where all magic happens, okay? So, committee level, plenary level, GAB version. Senate, committee level, plenary level, Senate GAB version. Pagdating sa BICAM, nawala lahat. Just kidding. Ang ginawa nila, diyan nila binababoy ang national budget. Okay? Correct. Kasi tulad ng, okay, so now, sa BICAM, There, okay. can I just cut you with a Yes, question? How sure. long does a BICAM usually last in the Philippines? What is the I actually don't, deliberation time? okay, I actually really don't know, no. Okay, wait pala. Before anything else, I would like to make a disclaimer that I am not an expert, okay, of budget, pero ito lang lahat kasi nasundan ko talaga to lahat. Of course, may research and pagtingin talaga sa kanila. Pero in terms of, I don't have, I did not have a legislative experience or background. Talagang Accounting lang. accounting lang, yes. Accounting lang. Accounting. Na napaka-importante sa buhay ng tao. At konting fraud audit. Oh, yun. Konti lang. Oh, yan Ayun. that's already giving Ayan. you some hint kung ano yung kanyang background. Konti lang naman. Pwedeng gawa ng pelikula yung buhay mo there. No. Oh my goodness, wag Diba? naman. Kasi pwedeng, alam mo, pwedeng ang isang Congress ay talagang malagay sa alanganin dahil sa mga nilalabas mo. O hindi naman. Miss Eats, hindi naman. Don't try, wag naman. Hindi naman ganun nung, I don't think, hindi ko naman po iniisip yung ganun. Parang,
No, Well, that is actually, not the purpose, but because of what they're doing and what we are discovering, we are talking of massive amounts of money which can actually support a whole country if handled correctly. Kaso hindi nga I di ba? think, marami namang nakakaalam na 'to. I mean, even ordinary people can, I mean, I think tingin ko naman lahat Well, masusundan let nito me just be is honest with you oras there. lang. Okay. Mm. Hindi pakikinggan yan kung hindi lang talaga ikaw yung what you did is amazing because you went to every vlogger. Ito po yung ginawa ni Derno, dapat talaga siyang palakpakan. Maliit, malaking vlogger, kinakausap niya para lang sabihin na ikalat natin to, kung mali man ako, at least, she's already saying, prove me wrong. Yeah, Gano'n ang lagi niyang sinasabi. So we should look at all what she's presenting and pick up something from there. Kasi sa totoo lang, walang gagawa niyan there. Wala. Kasi ang mismong information agencies na inaasahan natin, nakatago lahat yan. Or yeah. kunin man natin, pahihirapan pa tayo. But I would like to I would like to also, as much as I have so many complaints also, and even sa secretary ng DBM, pero I would like to commend also the DBM kasi in terms of transparency, ang DBM among all other agencies, sila talaga yung nangunguna, ang DBM. Of course, marami pang kulang, pero I would like to be objective on that aspect also, and bigyan ko rin sila ng credit sa pagiging transparent lang sa data, yung DBM. Okay? Oo, otherwise And 'di ka rin nakakakilos, 'di ba, there? yes, Mm, yes. mm. And okay, so after sa BICAM, doon na nangyayari lahat, no? Yung lipat dito, lipat doon, dagdag dito, bawas doon. So dito na lahat nangyari yung pagkatay talaga ng national budget. Tipong yung foreign assisted projects ng DPWH, nawala bigla, napunta sa unprogrammed appropriations. Kumbaga, ganito siya, Miss Eats, ano siya, halimbawa, parang, parang kumbaga, let's say may 100 pesos ka. 100 pesos ka na budget. Okay? Yung, yung sabi natin dito na yung piso, ay yung 10 pesos sa DPWH, DOTR 20 pesos, iba-ibang departments. Oo, Ang ginawa lang sa DPWH, ganito. Ang naka-assign sa DPWH is 5 pesos. Okay? okey. Ang ginawa nila, tinanggal nila yung 3 pesos para sa, let's say, sa isang mahalagang proyekto. Okay? Tinanggal na yung pondo na yon at ginamit na yung pera na yun, yung sinasabing fiscal space, ginamit na yung pera na yun para taasan yung ibang parte ng pondo ng DPWH. Okay? So ang foreign assisted projects, ginawa nila yung zero sa GAA at ang pondo na para doon sa foreign assisted projects, let's say, okay, I will be with the numbers now. The DPWH na 70 billion, ginawang zero, nilagay sa unprogrammed appropriations. Yung Hmm. yung space na yun na 70 billion, nagsingit sila ng mas malaki pa na 224 billion, ha? Tinaasan nila yung mga tingi-tinging projects. Teka lang, Okay? ulit ko. Yes. So, merong Oo. 70 do'n, kinuha nila yung 70, tapos nung ilipat nila, ginawang 200. Um, Parang gano'n. Nung ilipat nila sa iba, dinagdagan pa nila yon. Instead na yes, yung yes, 70 lang na, so okay, yes. negative na So, sila, okay. okay. Yeah, Hmm. yeah. So, ibig sabihin, okay, ang budget ng DPWH nasa 800 billion plus. Tinanggal yung 70 billion. Tinanggalan nila ng 70 billion, pero kung titingnan mo, bakit may mataas pa rin na increase bakit may 175 billion pa rin na increase ang budget ng Correct. DPWH? Oo. Kasi more than dinoble pa nila yung pondo ng SIPAG. Ano yun yung sinasabi ng mga programa ng SIPAG at saka BIP. These are Mm. called um, um, these are programs and projects na naka-assign sa mga bawat distrito. Okay? Yung mga bawat distrito. Oo. Tinaasa nila yung pondo na yun. Siningitan nila ng 224 billion.
Okay? Siningit. Ibig sabihin, yung proposed, dinagdagan nila yung proposed. Okay? Kung ang OVP, may proposed siya, binawasan nila, ang DPWH, nag-propose ng isang parte ng budget, tinaasan nila ng 224 billion. Okay? So, tapos yung importanteng proyekto na kung saan bridges, mga ganun, sa DPWH, tinanggal na yung budget, nilipat nila sa unprogrammed appropriations. Kaya lumobo yung unprogrammed appropriations. The same thing happened sa DOTR. Okay? Ang DOTR, ang budget niya, nakabuuan dati, nasa 183 billion. 180 plus, okay? Since I don't have, hindi kasi ako maka-open sa laptop ngayon. Since ang naging approve lang is 73. So parang nabawasan ng 145 billion ng budget ng DOTR. Karamihan doon ay mga foreign assisted projects. Okay? Subway, railways, airports. Diyan ba tinamaan yung mga projects ng Mindanao ngayon? Yes. Okay. Yes, that was 2024. Like ang Davao Transport Modernization Na Program. zero sila, di ba? Tinamaan talaga. Miss, isipin nyo ha, ang subway is a 448 billion ang pesos total kabuuan yan. Pero yearly, pinupunduhan yan. In 2024, ang budget for subway is 68 billion. Okay? 68 billion. Ang composition niyan, yung loan proceeds at saka yung government counterpart. Kasi dalawa yan. Okay? Nangutang ka at saka meron ka ng contribution. So, correct. Loan proceeds from the lender, from JICA, at saka yung government counterpart. 68 billion. Anong ginawa ng Kongreso? Zero. Hindi niya tinanggalan niya ng budget at tinapon niya yung subway doon sa unprogrammed appropriations. Okay? So, wala na namang pera doon. Nailipat na naman. So, kung tinanggal nila yung pera na yun, saan na ginamit yun, di ba? Saan na ginamit yung pera yun? Yun, sa mga singit. Para punduhan yung mga singit. Pagdating sa unprogram, mahirap na ba siyang kutuhin kung saan talaga siya ginamit? Yun ba yung bottom line nun? Hindi naman. Kasi malinaw din naman sa unprogrammed appropriations. Kasi may ano yun eh. I have listed, actually may post din ako. Ang kalahatan, general profile ng paglilipat nila doon sa unprogram, nandyan sa ayuda. Yun ba yung bottom line niyan? Kung let's say may 100%, hindi naman. Hindi naman. Wait, I'm sorry. I have 10 or 15 more minutes. Sige lang. Papabayaan kita magsalita, no? Sa susunod, okay. alam na natin. Okay. Yeah. I would love to, but you know already, right? So, ganito lang talaga yung panahon natin. Yeah. But, ang nangyayari is, so very specific to ha. Halimbawa, subway ng DOTR budget, ginawang zero from NEP. Tinapon sa unprogrammed appropriations. So yung subway na yun, nandun yun sa unprogrammed appropriations. Kita yun, kumbaga naka lump sum siya, pero alam mo na, nandun yung subway. Okay? Ngayon, para mapunduhan yung ang unprogrammed appropriations, may lista din yun kung ano yung mga nandun. Okay? Kung ano yung mga napunta doon. Wala lang silang budget. Initially. Yes. Ano sila, parang waiting, naghihintay yun. Waitlist. Para mapunduhan. Yes. Kaya nga hindi siya priority kasi wala siyang pondo. Na-activate ang pondo niya kung yung binanggit ko na yung apat na triggers. May bagong revenue, may excess revenue, may ang loan process na release. So yun yung magti-trigger para ma-release yung pondo ng unprogrammed appropriations. Of which, yung pang-apat na yun, ang pang-apat na trigger o yung fourth mechanism, yung excess fund ng GOCCs na kung saan yung PhilHealth ay isa sa mga yun. Kaya, marami PDIC, PhilHealth, hindi lang PhilHealth. Okay, go ahead. Yes, but ito yung dapat ipopost ko. But anyway, sasabihin ko na ngayon. Yung
yung 731 billion na unprogrammed appropriations. Out of that 731, ang napunduhan lang niyan ay nasa mga 161 billion. Okay? Oh. Saan nanggaling yung 161 billion? Hindi yun nanggaling sa letter A na excess revenue, hindi yun nanggaling sa letter B na parang excess revenue pag mga may new taxes, hindi yun nanggaling sa letter C na loan process, kundi nanggaling yun sa PhilHealth at saka sa PDIC. Kasi yung GOCCs na nakuhanan nila ng excess fund ay PhilHealth and PDIC. Sa PhilHealth, originally, ang plano is 89.9 billion. Pero ang na-transfer lang sa National Treasury ay nasa 60 billion dahil na-TRO yung 29.9 billion, Correct. right? Pero hindi na yun may babalik wala na yung pera. Ano, depende pa yun. There is may possibility yun, may possibility. Utang na naman sila or magda-divert na naman sila. Anyway, as you were saying. So sa PhilHealth, ang nakuha na sa PhilHealth ay nasa 60 billion. Ang nakuha na sa PDIC ay nasa 100. Kompleto na yan. Oo. Yeah, 104 billion. Okay? Mas malaki po sa PDIC, Yes, mamaya yes. babalikan natin yan. Yes. Okay, go ahead. So, may nilabas ang DOF na listahan ng mga proyekto na pupunduhan ng 200 plus billion. Kasi nga ang PDIC is nasa 100 plus billion at saka yung 89 billion. So mga more or less aabutin siya ng 200 billion dapat ang available fund. Pero since na TRO yung 29.9 billion, nasa 164 billion lang yung fund na nakuha nila. Okay? Meron silang cash on hand na ganun kalaki. Yes, yes. Available. Oo. So, yun dapat, dahil may pondo na yun, that would trigger para mapunduhan yung unprogrammed appropriations. So, out of the total 731 billion, only 161 billion ang napunduhan doon. Okay? So, ibig sabihin, marami silang tinambak doon. Pero hindi lahat napunduhan. So, ano nangyari? That's why, ang pinakamasakit dito, yung maraming big infrastructure projects na natingga, na delay, dahil walang pondo, di ba? And, ang isa sa pinakamasakit dito, pag ang mga big infrastructure projects na delay dahil walang pondo, o yung right of way kasi binawasan din nila yung pondo ng right of way. So, pag wala kang right of way, madadelay talaga yung mga projects mo. Oo. Diba? Inuuna talaga yun Yeah. Ang isa sa pinakamalaking consequence of this is yung pagbayad ng commitment fees. Ano yung commitment fees? Yung lender, nagsabi na may loan na siyang binigay sa'yo, pero parang hindi mo nagamit kaagad. Kumbaga, kasi nga delays of projects and all. You will have to pay commitment fees. Sorry, Bisaya kasi. Commitment fees. Commitment fees, yes. Yan pag yung halimbawa, syempre yung cost of money, no? Dapat either kinuha mo na yung pera, tapos hindi mo pa ginamit or inallocate na para sa'yo, hindi mo kinuha, hindi tumatakbo yung interest nila. Sayang gusto mo, magbabayad ka pa rin ng parang reservation yan. Ni-reserve ko yung pera para sa'yo, tapos hindi mo kinuha, paano kung magagamit yan sa iba? Ganun yung commitment. Exactly. Diba? Yes. So, I have 10 more minutes. Okay, sorry. Okay, go ahead. Sorry. Pwede ko magtanong, Adair, mabilisan lang, magkano yung mga commitment fees na yan na tinatapon lang natin sa mga panahong to? One project, umabot siya ng sinabi sa interpellation ni Joel Villanueva, which is nainis ako doon kasi parang sinisi niya yung DOTR about this commitment fees. Pero ang mas may malaking kasalanan naman talaga is yung Congress kasi hindi nila binigyan ng budget kaya na-delay. Kaya may commitment fees. Sinabi niya mga nasa 6 billion.
Diyos ko, okey, tinatapon Pero lang talaga natin may yung pera. nakita ako sa Mm, article na nasa 2 billion yung sa DPWH. Pero it's billions, okay? So, billions din 'no? that's Mm, why napakasakit kumbaga sa taong bayan kasi una, na-delay na yung ginhawa na inaasam-asam mo na ma-experience mo yung proyekto. Na-delay na nga, hindi mo na-enjoy, magbabayad ka pa ng mga commitment fees na 'to. Yung prolongation costs, yung consultancy services ng mga consultants na kinuha mo. Siyempre na-delay yung project, napatagal. Yung consultants mo, mas matagal din sila sa'yo at ang bills ng mga 'yan, ang mga fees ng mga 'yan sobrang 'di ba yung mga services, professional services ng mga consultants. These are the costs na ang taong bayan yung nagbabayad. The Congress, because they don't have honor, they don't have dignity, they are not accepting it. They are not, wala silang pag-amin sa sarili nila na tayo may kagagawan yan. Kasalanan natin yan. So, kaya it's really, napa-frustrate ka na. Mm, it's really painful, Miss Eats, kasi isipin niyo yun, people nagtatrabaho, babayad sila ng tax, nag-overtime sila, may bayad ng tax even, 'di ba? Mga small businesses, 'pag na-delay lang konti sa BIR, they have to pay interest. mm, mm. Totoo Big yan. corporations or ang OFWs natin, sila nagsusumikap sila sa ibang bansa, kung ano-anong trabaho Kumukudkod tayo pinagdadaanan ng nila. toilet, oo, yung mga O banyo-banyo, whatever, lahat ng sabihin mo kung anong klaseng trabaho, malayo trabaho, sa oo. pamilya, napapadala ka Mm, sa Pilipinas. Pera din 'yan para pampondo sa national budget. Tapos mm. ganyan ang gagawin nila. Big Grabe, infrastructure projects, zero nila. Siningit na yung mga pet projects nila sa DPWH. At pag sinundan mo yun, kung sino yung mga contractors sa DPWH, mga kapamilya din nila, sila rin sa Kongreso. yan ang We're pag-uusapan siguro natin after next time. 'no, next Yes, time. yes, Oo, talagang yes. anyway So, tuloy lang before, I know you have a few minutes, 'di talaga kita yeah, ini-stop. I'll let yeah. you have it. Sige. Thank you. And naku, miss, kung may time lang talaga, kahit 5 hours 'to, eh. Gusto ko 5 hours discussion. No, I Well, am you're good at always welcome. Tatanggalin natin yung script kapag ikaw ang nandiyan, 'no? Kasi talagang yes. ramdam na ramdam ko sa'yo yung kagustuhan mong maipaunawa sa aming lahat kung ano ang nangyayari. Okey, sabi ng isang comment ni Evelyn, "Inutang na nga, ninakaw pa." 'Di ba? Ang Yes, sakit, 'di ba? yes, 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 yes. yes, yes. Oh, Hindi ako nakakabasa ng mga comments pero yeah, alam niyo po, si Inday Sara sinabi niya na 'yan. Nag-resign siya sa DepEd kasi siningitan din nila yung DepEd na yun. Tiningnan ko rin yung DepEd na yun at may siningit nga na 5 billion noong 2024 at saka 9 billion noong 2023. Barya ang 5 billion at saka 9 billion. Sa DPWH, 224 billion, ha. mm. Okay? So ngayon kaya they are, imagine the congressional budget insertions, hundreds of billions. Yung ayuda na yan, 500 billion, 600 billion kung magkano man yan this 2025. Sino ang mukha ng ayuda? Okay, given. Per se, I have nothing against ayuda in the sense na, well, anywhere in the world, Europe for Meron naman, example, oo. meron naman kasi mga ayuda. Pero Mm. doon kasi institutionalized sila. Oo, same Hindi here, dumadaan oo. sa, yeah, hindi dumadaan sa, pila ka, okay, pila ka, you wear my t-shirt, nakalagay Martin Mm, Romualdez, MR, mm, Tingog Party List. Pila ka, dito, mainit, okay, sure. Documents, picture tayo. mm, Walang ganyan sa mga Western countries na may mga ayuda. mm, Pero sa atin, mm. anong ginagawa nila? Pinapipila na yung tao, papapalakpakan pa sila, mga mukha at pangalan nila ang nakalagay sa ayuda na yan, sa mga posters na yan, sa mga tarpaulins na yan. 'Di Parang ba? pera nila, eh, 'no?
Exactly. So Mm. may congressional budget insertions, hundreds of billions. May ayuda na hundreds of billions, which, by the way, how can we be assured of kung anong ginagawa ng DSW at COA dyan? Kasi cash yan eh. Cash Mm. na binibigay Mm. sa tao. Magkano ba talagang budget para sa bawat isang tao? At ang para ba sa kanila, talagang natatanggap ba nila? Kasi I am receiving also feedback na sinabi sa kanila, okay, mag-fill up ka ng form dyan, pero wag mo ilagay yung amount ha. Oo, totoo yan. Yeah. I've heard the same. Actual. So, that's why they are why they are after, whatever you say about Inday or the Dutertes, the thing is, Inday really openly, loudly said about the rampant corruption of this administration. Mm. 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 Okay? So, kahit anong sabi mo, 125 confidential funds, which is, alam naman natin kung anong ginagawa na dyan. That's another thing pa. Pero, sino ang nag-uusap about 224 billion? Sino? Sa media meron ba? Sa mainstream media Wala. meron ba? Sa mga political commentators meron ba? Sina Karen Davila pinag-uusapan ba nila ito? Mm. Ha? Yung mga political sabi na commentators na from UP, from kung saan-saan, are they talking about the congressional budget insertions, the 224 billion? Si Cielo Magno nagsalita siya about 175, pero okay, she said something about it was not even the whole thing that she said, what she said. And this AKAP, ang kapal ng kongresong ito. Binabaan na yung budget ni UVP to 102 from 2.03 billion to ginawan lang 733 million. Pero nagsingit ang House ng 39.8 billion AKAP. That is 53 times than the OVP budget. Tama. And this AKAP is identified with Martin. Yung card, symbol, isip na yan. Mukha niya lahat yan. The thing is, that's why we have to help each other. We have to let people know about these things na ginagawa ng Congress. Ang tingin kasi na sa atin, bobo tayo. Walang alam. Nadadaan sa mga press statements, nadadaan sa mga picture-picture, nadadaan sa ayuda. That's what they think. Ganyan ang Pilipino, pipila lang. Ganyan ang Pilipino, hindi alam. Ganyan ang Pilipino, mangmang. Yan ang alam nila. Yan ang pagtingin na sa atin. Alam niyo when I'm watching their deliberations sa Senate at saka sa House, nainis ako kasi para sa nagpe-play ng good cop, bad cop. Question sila ng they're asking hard questions. But they are not really interested. They don't talk about this 224. DPWH, bakit nga pala? Nung tinanong ni Coco Pamintal, why did you increase? Bakit tumaas yung DPWH ng program appropriations? Hindi diretsong sinasagot ni Grace po. Because they know what happened. Okay? That's why the 19th Congress of the Philippines, ginagago, pinababoy, pinabalahura nila ang budget, pinabalahura nila ang Pilipino, ang taong bayan. Paano na pagtatakpan lahat ng ito? Punching bags, Inday. Everyone is looking at Inday right now. What? And now, everything is covered up na. Akala nila covered up. But there are people, tayo, ito pinag-uusapan natin. And the thing is, kaya nilalagay ko yung maraming attachments because I want people to see the actual document. Ito yung actual document to, dinownload ko yan sa DBM. And by the way, I would like to give a shout out to Kat. There is this Duterte supporter. Kasi ako, Miss Eats, I'm a number person, pero yung presentation ko rin mga Excel. Pero sabi niya sa akin, Mister, ang ganda ng contents niyo, pero I'm sorry, ang infographics niyo parang pang elementary. Parehas siguro tayo. Yes. Content. Alam mo, sabi ko, kasi in my original page, I have been calling, posting, please, let's help each other. Please, let's collaborate. Please, i-translate nyo naman yung mga figures ko into infographics. So, in my new page, nag-message siya, I would like to help you. Sabi ko,
you know what? I am not offended with your statement na yung infographics ko ipa-elementary because it's so true. At saka wala talaga na-offend sa atin. Kaya ako, huwag muna kayo mag-bash. Bukas na lang. Lagi ko Exactly. sinasabi Yeah. kasi hindi pa kami marunong, no? Bagong mga Yeah, it's baguhan okay. lang kami. And si Kat, she's really helping me na i-translate yung mga figures ko, pati yung mga itemized expenses na may mga mukha. Si Kat yung may gawa niyan. So, I'm very, very thankful to the brilliant Kat. I mean, she's, of course, at saka may kay Rosemary din, I would like to give a shout out sa kanya din kasi nung nagdidig kami ng mga contracts ng DPWH, she's also helping. And si Gigi naman, kasi nung nawala yung page ko, sabi niya, let's make a vlog site for you. Yun And pa. these are all, yeah, these, walang mga bayad to, Miss Itza. Talagang, Puro libre kasi, yan. talagang tulungan lang kasi ako naman ang sinasabi ko, wala akong masyadong time. This is my own little way. So kung pwede tayong magtulungan, sikat tinutulungan ako sa infographics and all. So at the end of the day, kung sino ako, hindi na mahalaga yon. Okay? Kung anong pagkatao ko, hindi na mahalaga yon. Because the numbers, the supporting documents, the figures can speak for themselves. Okay? So that's why Well, at this point talaga we are together naman with the other vloggers, no, when we need to protect each other's identity. Kasi talaga naman nakikita nyo na Vice President herself is not spared. No, and we'll talk about that. Wag muna kayong aalis pag alis ni Dare. We'll talk about some of the things that went on. Meron ka pang sasabihin there. I know that I've taken so much of your time, my dear. yeah, it's okay. Baka mabadshot ako sa'yo, hindi ka na Ganito, ganito na lang. No. Not at all. I really would like, sabi ko nga, kung medyo maayos lang yung ano ko, Monday and Tuesday, I would love to spend, we can have this kasi tayo naman yung available din talaga by this time. Ganitong Na we can oras, have oo. this. Yes. And siguro yung Monday and Tuesday. Pero syempre, depende sa, alam mo na, yung mga personal life natin na mga inaasikaso. Oy, may mga buhay din kami. Tsaka may Exactly. trabaho kami. Naku, yung Anyway. mga ano ko ha, yung mga tutupiin ko marami na naman. My goodness. Ay, Hindi ko naku. sa kaka-ano nito. But anyway, ang ano ko lang nito is, siguro, if I'm gone anytime, that's it na. Pero, I will maximize. Ang ano lang talaga dito is, there are data and supporting documents, and these are facts, real data ito. So ang kailangan natin gawin is, alam mo, kahit ilang Dutertes pang paging presidente dyan, kahit ilang Robredo, kung sino pa dyan maging presidente, this will be like this all over again and again. Of course, Duterte is a special kind of There's a chance mortals. he could stop it, but Yes, but natuwa lang ako kay Inday kasi sabi niya, presidente ka, hindi mo alam, hindi ka, may mga economic managers ka, hindi mo titingnan kung bakit yung NEP mo, anong nangyari sa GAA. So, it means she is not like that. So, if we can be assured na if siya... Well, if you recall, no, at one point, nung panahon ni PRRD, he vetoed a specific yes, budget. 90 billion. Yeah, I posted it also in my provision, in my so, provisional yun, ibig page. sabihin, binasa niya. Hindi lang siya rubber stamp na, pirma lang ng pirma. At saka, ang ano kasi dito, wala, si Bongbong wala siyang ginagawa. Kaya nga, it's a golden age. No, build better more. It's fake. It's fake news. It's not Alam mo, true. ang galing-galing niya maggagawa ng mga ganyan ng mga catchphrases. Puro catchphrases. Superficiality, kumbaga, di ba? But anyway, ang ano ko lang talaga is sa mga nakikinig sa atin na magtulungan tayo in your own little way kung anong magagawa ninyo. Kasi on my part, this is my own little way. Sabi ng iba, mag-TikTok ka, mag-YouTube ka, i-blue mark mo yung mga ganyan. Unfortunately, kahit gusto ko mang gawin yun, lahat ng mga bagay, pero my personal limitations would not allow me to do that. So, kung saan ako nagkulang,
sana ang pakiusap ko sa gustong tumulong, punan, kumbaga. Then, Mm. you bring the data to TikTok. Pumunta ka sa Mm. TikTok, dalhin mo lahat. No need to ask for permissions. No Just permissions needed para sa no kanya for permissions those needed. who want to Just use just it. just and if you have questions, you ask me and I will try to answer as much na kaya kong sagutin. At pag hindi natin masagot, hindi mo masagot, hindi ko masagot, mag-research tayo. Mag-research Mm. tayo kung ano ang kasagutan, 'di ba? And um yun talaga, magtulungan talaga tayo kasi whatever na masabihin na kay Inday, one thing for sure, they are diverting the real issues talaga. Mm. And wala tayong, we should not wait for a Messiah, kumbaga, na Oo, tayong magsasalba sa atin savior. ito. Tayong Wala, wala. Wala mm. tayo, wala tayo. Wala tayong, unless ikaw, tayo, bawat isa sa atin magsalita at magsabi na, Congress, alam namin yung ginagawa ninyo. Binababoy Mm. niyo yung budget. Kasi Mm. bakit na-delay yung subway? Of course, Mm. marami yun when you look at their press statements, mga public statements, palamuti yan eh, maganda, para sa taong General bayan, Filipino general people. Yes, statements lang talaga sila. yes. Pero always, always look kung anong ginagawa nila more than sa Mm. sinasabi nila. And again, kung mas maraming makakaalam nito, at ang taong bayan, kailangan magsalita ng taong bayan. Mm. That, no, we don't, this is not acceptable. This is not acceptable. Oo. And We unless have if we to will not start say, saying we have to learn to start saying no. yes, Guys, no? yes. And Bakit ang hirap magsabing hindi sa Pilipino? Tama na 'yun, 'di ba? Tama na 'yun. and this, of course, walang overnight dito, no? But we will do it little by little, or whatever way we can. It will take Miss, some time, yeah, true. yeah, but it's okay. I know, we still have a long way to go, pero we can always start from somewhere, Mm, diba? mm, mm. Miss Hits, I'm sorry, I have to go. It's fine. Oh my goodness, I took Yeah. you long enough. Salamat ng marami. Huwag kang No, madadala there, ha. And I'm no, no, oy, no. yung mga nandito, ha, nakauna ako kay Dare na 1-to-1. Meron ako nakakapag 1-on-1 dito pero hindi ganito ka-intimate, no? Kaya I'm very, very flattered na ako yung pinagbigyan niyo. Alam niyo naman na parehas lang kami. Ako yung nag-uumpisa. And I'm honestly there, you're doing something na no other, as far as I know, no other vlogger has attempted to do. And hindi man tayo makapunta physically kung saan, or even to give out private information about our personal lives for reasons that, safety concerns din. At least you're giving, ito, mga data naman na pwede nilang i-check, no? And they can use Yes, kasi yes. tunay yung mga datos na yan. Alin ba yung mas gusto nyo? Yung totoo nga yung mukha nila, puro fake naman yung pinagsasabi, kagaya ng 20 pesos na bigas. So, yung mga Yes. ganong bagay pa. Anyway, thank you very much there, no? Yeah. Would you have anything to say to them before you leave and before I continue Yes. shortly with it? Makikinig din ako sa'yo, habang may inaayos ako. Oh, siya. Makikinig din ako sa'yo. And I would like to thank everyone na lang na nanonood sa atin, nakikinig sa atin, at saka yung mga nagpupuyat na nasa Pilipinas. At there is this one, George William Liu. As in, he's very talaga, hindi ko siya na-shout out dati kay Sir EB, but he's been really follow and nag-share, and nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga nag-share ng mga post. And kung pwede po, hindi lang i-share, i-copy nyo rin, copy-paste nyo, gumawa kayo ng mga pages, gumawa kayo ng sarili nyong page, and kung yung lahat ng contents ko, contents nyo, no problem, gawin nyo po yun, no need to ask for permission, copy-paste nyo, walang problema. Ang importante, mas maraming makakaalam. And ang pakiusap ko lang din na sana ipaliwanag nyo rin, i-share nyo rin sa mga friends nyo, sa pamilya nyo, yung during dinner time or whatever, na ipakita nyo sa kanila. And ngayon, sa panahon ngayon, very, tayo, di ba, parang medyo intense, parang nakaka-stress. Lagi nyo na pong isipin na,
parte to ng natin, history kumbaga. Mm. And nothing is permanent. Everything is temporary. Even this height of instability, these two, shall pass. And Yes. hindi to siya permanente. And pangalagaan nyo rin yung stress level nyo kasi nakaka-stress talaga. Pero you have to control your emotions then and be firm, kumbaga, be inspired lalo. Don't be wag kang panghinaan ng loob na ganito nangyayari yung mga cases na ibibigay kay Inday and everything. I have seen her face and I have never seen such a woman who is like very much like, yes, I'm into this, I'm ready. So, tayo na mga supporters, huwag kayong panghinaan ng loob din. Okay? It's normal to feel sad, it's normal to feel disappointed and stressed, but huwag kayong panghinaan ng loob kasi talagang this is parang this has to happen kumbaga pag itong pinagdadaanan natin. Pagdadaanan talaga Yes, natin. pagdadaanan talaga natin to and this is part of yung consciousness ng yung national consciousness din kumbaga nawa-widen na mas napupukaw yung tao Nagiging talaga. mature. Yes. We're Yes, and huwag kayong ma-discourage and kung yung makita nyo yung mga news, yung mga different malicious headlines ng different mainstream media, it's okay. It's okay. Kasi sila, lagi nyung isipin, may 890 million yan silang I think nasa part, I'm not saying that, pero may allegation kasi na ganun yung budget sa Oo, kanila. allegation. Yun din ang Yes. sinabi ko kahapon. Hindi ko masabi pero allegation lang. Yes. So, you have to expect all the dirty tactics na mangyayari, okay? From the government agencies, DOJ, NBI, even courts, you have to expect the wars na mangyayari dito. But at the end of the day, we have to remember that they are not the most powerful. It's us. It's us. It's us. So that's why we have to be equipped with the right information. We should know the truth. We should have the facts. Kasi yun yung titindigan natin. At yun yung magbibigay ng lakas ng loob sa atin para tumayo, dyan sa EDSA or kung saan man, na hawak natin yung katotohanan, may ebidensya tayo na tayo ay niloloko ng mga ganid na politiko. Yeah. Very well said, Miss Dare. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Good morning, good night. Salamat. Okay, sige, bye-bye. Alright, ayan. So, itutuloy lang natin ha. Ayan siya ay nag-goodbye na sa atin at magha-hi lang ako sa mga nag-stay, no? Yung mga puyaters. At saka talagang grabe, puro mga babae halos yung nanonood sa amin. Naging women chat room. Hindi, pero may mga guys din na nagstay. Anyway, she actually, teka, lumilitaw yung aking face. So, ako'y change lang tayo ng stop cam muna tayo. Nahulog kasi yung camera natin. So, I don't mind. I don't really, ayan, game. Ayan na ako. Nahulog kasi yung camera ko. So, anyway, with Dare, okay? So we have to understand, no? Ito kasi pag si Dare nagsasalita, she's like taking it lightly ganon. Pero kapag kasi yun, imagine you are dissecting the budget of the national government and you are dissecting where yung mga pagmamanipula is coming from. Siyempre, delikado yun. Hindi yun kayo ba naman, no? Yung sasabihan kayo, no, dito nyo nilagay, 20 billion yun. I will be scared as well, no? Pero, pupunta tayo doon. Bakit ko pinasok yan, no? Itong nakaraang araw, we discussed yesterday yung issue ng death threat, di ba? Yung naging issue sa buhay ni Vice President Sara, which nagulat tayong lahat na meron palang ganun. Alam nyo yung ganyan niya dito, no? Ang haka-haka is yun doon siya yata tinry. Anyway, at ang lumabas ngayon ay meron pa siyang subpoena from the NBI for uttering that conditional threat daw, no? So,
Maliban pa doon mga pamangkin is that number 2 is that meron yatang disbarment case against her. Okay, doon muna tayo doon sa death conditional threat na apparently is binigyan na siya ng subpoena. Ito po, kung mapansin ninyo, no, yung mga press conference ng NBI, yung mga agencies na to, kung napapansin nyo po, ang binibigyan lang nila ng focus is yung secondary part, yung threat against the first couple at ni Martin Romualdez. Parang ang nangyari is, hindi importante yung threat kay VP. In fact, kung manonood kayo sa mga ibang mga vlog na nakikita natin kung saan siya na, meron akong gustong i-share sa inyo. Okay, hold on. Meron isa dito na pinagbibintangan siya as ano ba 'yun? Siya daw ang mastermind, no? Mastermind sa attempted na paggugurgur sa 3 taong 'to, which really, teka lang, stable tayo, give niyo lang ako ng 2 seconds. Bakit yung sa 3 tao is a big deal, pero yung sa kanya na maaari din siyang gurgurin is parang wala lang, hindi importante. Dun medyo nakaka-bother 'yon, 'di ba? Apart from that is that what I am hearing from the side of the president dun sa kanyang speech, no, nung ano is kagaya nga ng sinabi ko, is that parang hindi nila i-investigate kung ano man ang nangyari. Hindi ba tayo nababahala na yung sinabing gano'n ni Vice President Sara, there was an attempted assassination on herself, hindi man nabalita, 'di ba? Hindi siya meron ba? Baka kasi nabalita, hindi ko lang narinig. Pero I think what she said was, merong nag-try manggurgur sa'kin as a joke. Naalala niyo 'yun? Yung, ginurgur ako, nag-joke siya, tapos hindi sila nagtagumpay. Apparently, totoo pala 'yun, no? And, eto ang news yesterday, over the whole day na nangyari ang napaka-manic Monday is that tinanggalan siya ng security details. I think all of them, 'di ba? Tama ba ako? All of them, no, ang tinanggal na security detail at pinalitan ito ng mga PNP na mga appointed. Baka mamaya umayaw si VP sa appointment na 'yan and she'd rather stay alone. Remember marami ang nagvo-volunteer for the VP to be protected. Maraming gusto yung MNLF, tapos yung mga gusto yung mga ibang mga retired military people, they're calling on to protect the the vice president. Pero itong nangyaring 'to, tinanggalan siya, tapos siyempre, you know what hurts me the most is that when anything is related to the vice president, parang ang pinapakita ng administrasyon is that she doesn't matter. Or parang kung ano yung sasabihin niya, it doesn't have to be justified or explained. Parang kumbaga kung ano yung sinabi niya, wala yan. Naging gano'n kasi yung kanilang parang policy or patakaran on the way they will handle whatever the VP is saying. Gaya nung attempted assassination, supposed to be headline yun, di ba? Palagay nyo, dapat ang laki-laking headline na nun kung tutuusin mo. At tapos yung mga buwaka ng amang mga media people na yan, tutuusin mo mag-uunahan pa yan para i-cover yan. But bakit yan hindi i-cover? Kasi the sympathy of the Filipino people will then be diverted to the vice president. Anong mangyayari nun? Siyempre, yung mga undecided
will think, sino yung nagpa-ganon? And if it was within the security detail na ibinigay sa kanya coming from the government, then it would simply show there was an attempt to liquidate her. 'Di ba? So, hindi talaga 'yun ilalabas. What do you expect, no? So, and then kapag mga bagay na like for example, yung envelope, no? Ito rin, isa pa to. The media did not attempt to capture that. Uh, kung maano yung tenga ng mga media, yung sinabi niya na may video siya, and I hope I heard it right, I'll have to capture that again, no? Na binigyan siya ng envelope and it was the First Lady herself na nagsabing, ibigay mo yan sa DepEd, dati na natin silang nakaka-transaction. And she did give the envelope. So, kaya nga nasabihan na, alam na natin kung sino si Mary Grace Piatos, di ba? The thing there is, those little things could have been sa isang balancing pamamahayag at hindi bobo ang ating mga journalists at media. Pero at this point, they choose to be blind. Ano nangyari dito? Okay, nawalan ako ng camera. So, I'm gonna have to talk without camera now. Hindi ko alam ano nangyari. Anyway, so, siguro mahina yung connection, no? They chose not to cover yung envelope na yon kasi it's showing also na actually I think nagugurgur ako. Kanina pa to. Anyway, yung hindi nila pag-show ng video or pag i-investigate further nung sinabi yon ni Vice President is a big thing. Kasi syempre pag sinundan mo yung sinabi niyang yon na si First Lady ang nagbigay, there you go, mabubuksan ang mga can of worms. Marami na kasi siyang sinabi, 'di ba? Tutuusin mo kung malinaw yung mga pandinig natin, no? Let me try the camera once again. Kung ito'y aanda na, hindi na talaga umandar. Bakit kaya? Anyway, yung sinasabi ko na kung marami na siyang sinabi na hindi pinansin or binigyan ng value ng mga media because syempre mapupwersa silang imbestigahan pa further ang kanilang ang topic na yon. Eto tingnan natin to. Kailangan ko na sigurong show ng aking mga clips kasi hindi na. Let's go to the one topic na gusto kong mapag-usapan natin. And this has to do with the disbarment. No? Gusto niyo ba pag-usapan yun? Before I go for today, no? Meron daw nag-file ng disbarment proceedings. Alam mo, ang sakit kasi unang-una, kung siya ay matutuluyang ma-impeach at alam naman natin na yun yung pupuntahan niya, yung impeachment, no? Sa mga bagong dating po, no? Medyo nagkaroon ng problema yung aking camera right now. So, yung disbarment at yung impeachment. Para talaga ang gusto nila ay pilayan ang Vice President, rendering her almost parang powerless. Kasi kung hindi man siya kung ma-impeach man siya, okay lang yon. At least she still has the practice of law and pwede pa rin siyang mag-work as a lawyer doing what she loves best. Remember, when she becomes impeached, she is precluded na from running public office. Diba? So, hindi na siya makakapamulitika. So, ang dapat fallback niya is yung kanyang tawag dito, yung kanyang law practice, which she is also a very good lawyer, no? Napansin na natin ngayon. Before kasi I did not see her as a lawyer. More of I saw her as the Vice President. Alam niyo yon, yung ganun yung approach ko sa kanya. Pero nung pumunta siya sa Kongreso nitong huli, lumabas yung pagkaabogada niya, no? Anyway, and she's also a very brilliant lawyer as I can tell.
So kung madi-disbar din siya, so dalawang importanteng aspeto sa kanyang pagkatao ang pilit tinatanggal ng gobyernong 'to. So the question is, can you disbar her? Okay? So disbarment is a proceedings na ginagawa yan as a member of the Integrated Bar of the Philippines and an officer of the court. Kumbaga, ang IBP kasi parang organization yan eh. So they have oversight, they are looking at the code of conduct ng kanilang mga lawyers na wag silang gumawa ng mga bagay na ikakasira ng kanilang pangalan bilang mga abogado at the position itself, no? It's a career kasi, a profession and a career, no? Yung pagiging abogado. And once, of course, a disbarment proceedings is completed and it went against the lawyer itself, they can no longer practice. Parang si Gadon, no? Yung nangyari kay Gadon. So in this case, ang balita is that an anonymous person filed the case in the Supreme Court for the disbarment of the Vice President. There were 2 other disbarment proceedings na yata na na-apply against the Vice President. And they are still, I believe, pending with the IBP. So pag final mo siya sa Supreme Court, ililipat din niya sa Integrated Bar of the Philippines. So sila din yung magpa-process nun. May tanong sa akin nun before was, pwede bang anonymous? Yeah. Apparently, when you look at the rules, wala naman nakalagay doon na hindi pwede ang anonymous. But if the Supreme Court and the IBP will use due process, paano mo mako-confront ang iyong nag-allege sa'yo o yung complainant mo? Paano ka makakasagot sa allegation niya kung di mo kilala yung nag-complain sa'yo, di ba? So hindi siya consistent sa due process kung tutuusin mo. Kasi paano mo papabulaanan lahat ng sasabihin niya kung ikaw hindi mo kilala kung sino yung nag-file at saan niya galing yung ebidensya, no? Maraming pagkakataon sa House of Representatives, and I wanted to bring this up on the issue of due process para lang maisampa, no? Alam ko hindi niyo ako nakikita ngayon at boses ko lang. Yung pag nagtatawag sila ng resource persons, tapos sasabihin nila, naaalala mo ba to, na ikaw ba ang gumawa nito, without having the document in front of them or holding them, that is a violation of due process. Do not expect the person to answer you immediately without inspecting to the validity or verifying the document you are using against that person or you are basing your accusations on, di ba? Para mo sinabing 3 years ago nagsulat ka sa ganyan, naalala mo ba yon? Tama ba ang number 4 55 pesos at hindi? And if they did not send you those documents ahead of time, then you have no opportunity to inspect or verify or validate those documents. Sa HOR, wala silang ginagawa kundi ganon. No? Sa practice kasi ng law, may tinatawag na disclosure of evidence. Yung malayo pa lang, meron talagang panahon, ipinapadala na yan para busiksikin kung ano yung mga ebidensyang gagamitin sa pandinig na yon. And I understand that with the hearings of the IBP, they may have to go through that same process. So ngayon yun, no? So ang kinalalagyan ngayon, hi Neri, hi everyone, yung mga nag-hi ngayon ko lang sila ma-hi. So sa pandinig dyan sa IBP, kung matutuloy ang disbarment niya, I would not be surprised. In fact, I am not surprised anymore yung ginagawa talaga nilang persecution sa Vice President is extraordinary. At alam nyo naman yan, no? May mga nagsabi sa akin before, let's be patient, ganyan. Patient kayo kung natural ang galaw ng panahon. Hindi natural ang galaw ng panahon, di ba? So, kaya talaga medyo impatient tayo at sinasabi din nga ni Dare is yun nga, no? Yung
kailangan na maging, ano lang yung, maalam tayo. Pero ako maliban dun sa maalam, meron din akong nakikitang kulang sa maraming Pilipino ngayon. So, meron na tayong information, meron ng way to communicate, 'no? Hindi na natin ginagamit ang mainstream media, eh, iba na yung ginagamit natin. So, okay na yon. Tapos napalapit tayo sa mga tunay na leaders. Pansin niyo, they are just within our reach. Hindi na kagaya na 'no, parang ang taas-taas nila 'no. 'Pag gusto mong makadaupang palad ang Vice President, noon ka lang ta's chat-chat kayo sa mga Zoom meeting, sama kayo sa kanila. Yung mga dating tumatayong reporters, mga vloggers na. So, ang dali-dali niyo silang mai-chat niyo kami, maging mga kaibigan, magkakaibigan tayo. Madali na ngayon. So, yun ang meron natin. Alam mo kung anong wala natin? Nawala sa atin angas tsaka tapang. Sa sobrang, liit na ng mundo, hindi na ayaw na natin maging confrontational. Siguro hindi lang natin 'yan maamin sa ating mga sarili 'no, yung mga Canadian diyan, hindi tayo confrontational talaga ng mga tao 'no, pero nakikita ko mas grabe ang mga Pilipino. They are not very confrontational 'no. Iba yung maingay sa confrontational, iba 'yon 'no. Ah so hindi ayaw nating ilagay ang ibang tao sa isang posisyon kung saan kailangan niyang depensahan ang sarili niya. Kaya ayaw nating magtanong ng mga matitigas na tanong. So, yun lang naman, hindi tayo maghahanap ng gulo, hindi tayo naghahanap ng kung ano-anong revolusyon diyan. No, we have to ask the right questions. We have to ask the hard-hitting questions. Tama na yung pagiging nice, demure, no? We can be polite, but we can ask the right questions at saka maging matapang, 'no? Matapang na pagtatanong, hindi yung nagtatanong ka, nahihiya ka kasi baka ma-offend yung kausap mo. Kaya nagkakaroon ng maling kapangyarihan yung mga maling tao. Yung mga taong may propensity, yung meron silang chance na maging palabis, 'no? Kapag pinabayaan mo 'yan, tatagal nagkakaganito. Kaya ako nung una pa lang napapansin ko na, sabi ko 'pag lumawig ang sitwasyon na 'to, hindi na natin 'yan mapipigilan. So we are here right now, 'no? We are in that situation right now. Madilim, maligalig, pero there's always light, 'no? Pagkatapos nitong lahat. O hindi na ako magtatagal kasi nga, wala tayong camera at medyo, nainis lang ako dito sa camera. Maraming salamat sa lahat ng nakikita ko yung mga titas angels, 'no, salamat ng marami. Let me just call you out a little bit 'no, yung mga nauna, sila Prince, sila Ruby, Jenna Marie, si Ralph, Bella, Calma, Emily my dear, kumusta ka? Evelyn, si Noor na napaka-solid, Evelyn Cordero, nabasa ko na kita, Leonor, and Neri. O sige, yung mga hindi ko nabasa, next time na lang ha. Pasensya na kayo sa maraming bulilyaso. Again, next time sa YouTube naman tayo, subukan natin. Hindi siya umaandar ewan ko bakit. So I'll see you siguro tomorrow or day after. Kung hindi dito sa soft launch, dun siguro sa TAPS, The Amateur Pundit, ground floor edition. Thank you very much. I'll see you soon. At mag-ingat, stay safe, at huwag magpapagamit. This has been Tita H for the soft launch.